Si Glenn ang pinakamalakas na hari ng mga demonyo na galit sa lahat ng sangkatauhan, pero sa itinakdang kapalaran, habang sinasakop niya ang mundo para lipulin ang mga tao, isang sanggol lang ang nagpabago ng kanyang puso, at inampon niya ito bilang sarili niyang anak. Ngayon, kailangan niyang itago ang kanyang totoong kapangyarihan at magpanggap bilang isang ordinaryong taunan para makapamuhay sa mundo ng tao. Sa simula ng kwento, sinundan niya ang kanyang ama papunta sa bukid, at matapos sila, tinawag siya ng kanyang ama para bumalik sa bahay. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Tiningnan niya ang mapa ng EDSI at nakita na pagkatapos ng mapa ay may mga madidilim na lugar. Sobrang dilim, kontinenteng tinitirhan lang nila at ang dilim sa paligid. Nagtaka siya kung bakit. Bilang isang batang mausisa, tumingin siya sa kanyang ama at nagtanong, ano ang nasa labas ng syudad natin? Isang tanong na kahit ang kanyang ama ay hindi rin alam ang sagot. Alam niyang curious ang anak at gusto niya talagang sagutin ito, pero hindi niya kaya. Bakit? Dahil ni siya rin ay walang alam. Ibinunyag niya sa anak na lahat ng tao, gaya niya, ay isinilang na curious. Gusto nilang malaman ang higit pa. Pero bawat pagtatangka nilang pumasok sa madidilim na lugar na iyon ay nauuwi sa pagkawasak. Sinabi niya sa anak na sa madidilim na lugar na iyon ay may 4 na demonyo. Bantay ang mga demonyong ito sa kanluran, silangan, hilaga, at timog ng EDSE. At lahat ng team na ipinadala nila para malaman kung ano ang nasa kabila ng mga iyon ay nalipol, pinatay. Nagulat siya, ibig bang sabihin ito ay sobrang masama talaga roon? Naisip niya, pero hindi nito binago ang pananaw niya. Sinabi ng kanyang ama na hanggat hindi napapatay ang mga demonyo, wala silang paraan para malaman kung ano ang nangyayari roon. Bawat problema ay may solusyon. Ano naman ang solusyon sa problemang ito? Ipinaliwanag pa ng kanyang ama na may mga kayamanang gamit ng mga bayani sa pakikipaglaban. Tanging mga bayani na may mga kayamanang iyon, mga espada, ang kayang lumaban sa mga demonyo. At hanggat hindi pa nila natatagpuan ang bayani, hindi sila mananalo. Lalong na-excite siya. Gusto niyang maging bayani, gusto niyang lumaban. Ito ang espada ng Hayden. At kapag nakuha niya ito, makakalaban siya. At kapag nanalo sila, makikita nila ang mundong lagpas sa mapa at malalaman kung ano ang nasa madidilim na lugar. Lumipas ang ilang taon, hindi na bata si Alicia. Isa na siyang bahagi ng mga bayani na napili. Pumikit siya at damilat sa loob ng truck na nagdadala sa kanila papalabas ng syudad. Hinawakan niya ang kwinta sa kanyang leeg, sabay sabing dumating na ang oras. Dumating na ang oras para ipaglaban ang kanyang syudad. Hindi siya nag-iisa sa biyaheng ito. May ilang bayani ring kasama sa paglalakbay na ito. Habang tumatagal ang biyahe, nagsimula silang mag-usap at ipakilala ang isa't isa. May ilang kilalang tao sa kanila. Si Min-Ark, na ang kayamanan ay ugong kiyo, at sinabing hindi niya alam kung saan siya galing. Tiningnan nila si Alicia at hiniling na ipakilala ang sarili. Nagulat sila na may babae sa grupo, at hindi man lang nag-abalang ipakilala ang sarili. Habang papalapit sila sa labas ng syudad, isa pang miyembro na si Stefan, na ang kayamanan ay Tenma, ay nagbabala sa kanila na malapit na sila. Nagbulungan sila na siya ang pinakamalakas sa kanila. Biglang huminto ang truck at sinabi ng driver na hindi na ito pwedeng lumapit pa. Naghanda silang bumaba, pero bago pa man sila makababa, inatake na sila ng mga demonyo. Totoo nga, may ilang namatay habang nasa truck pa lang at sumigaw si Stefan na lumabas at lumaban ang lahat. Lumabas sila at hinati ni Stefan ang squad nila sa mga grupo. Ang mga archer at lancer ay agad na umaksyon at sinabi niya sa iba na siya ang sasama kay Alicia para labanan ang mga natira. At oo, hawak ni Alicia ang kayamanan ni Iwatubame. Sumama siya kay Stefan at nakipaglaban. Malakas siya, charismatic, pero ang mas kapansin-pansin sa kanya ay sobrang aware siya sa paligid niya. Sa bundok sa harap nila ay isa sa mga lord ng demonyo. Nagsalita ito tungkol sa mundo ng kaguluhan. Inamin niyang ang mundo ay isinilang sa kaguluhan, at kung totoo iyon, ibig sabihin isinilang din siya sa kaguluhan. Maaaring tama siya. Habang nagpapatuloy ang digmaan, tumalon ang lahat ng bayani sa mga bundok at burol hanggang marating ang tuktok. Si Stefan, sa kanyang bahagi, ay excited. Kinilala siya bilang pinakamatalino, at karapat-dapat lang nagampanan niya ito. Sinabi niyang ito ang araw na kikilalanin sila bilang malalakas, at kailangan nilang ipakita sa mga pumili sa kanila na karapat-dapat sila. Sa pagdating nila sa Mount Moon, lumabas ang Demon Lord. Nakakabighani ang itsura niya kung tama mang gamitin ang salitang iyon. Ang puti at malambot niyang balat, ang itsura niya, nakakatakot. Siya si Clivites ng timog na sinag ng buwan. Naitulak si Stefan paatras. Inamin niyang ang nasa harapan niya ay talagang nakakatakot. Pero isinugaw sila para rito. May suporta sila.
Sila ay mga bayani at sama-sama nilang gagawin ang alamat. Habang pinapalakas niya ang loob para lumaban, inatake siya ni Clivites mula sa malayo. Ipinako siya ni Clivites sa pader at pinatay. Nagulat ang lahat dahil hindi man lang lumapit si Clivites sa kanila. Isang bayani ang nagpakita ng inisyatibo para pangunahan ang iba at palakasin ang loob nila, pero si Alicia ay naglaan ng oras para suriin ang paligid. Habang papalapit ang mga bayani kay Clivites, pinapatay niya silang lahat nang hindi man lang umaalis sa pwesto niya. Sa wakas, napagtanto ni Alicia ang nangyayari. Sumigaw siya sa iba na umaatake si Clivites gamit ang anino niya. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang umiwas sa anino niya. Nagtaka ang iba kung paano nila gagawin iyon, pero nagsimulang tumalon si Alicia. Tumalon siya sa bundok at tumakbo. Totoo nga, lumapit ang anino sa kanya, at siya ang unang bayani na nakakita ng atake bago ito tumama at nilabanan ito. Kumikinang ang mga mata ni Clivites sa gulat. Maaaring mas mahirap ito kaysa sa mga adventurer na hinarap niya noon. Wala siyang pakialam, pero naintriga siya. Ito ang sangkatauhan. Mahigit 1,000 taon na siyang walang pakikisalamuha sa mga tao. Pero batay sa alam niya dati, dapat ay mahihina sila, parang mga insekto. Pero ang nakikita niya ngayon, may lakas sila. May misyon sila, determinado sila. Hindi niya alam kung anong meron sila at bakit sila ganito kalakas at katatag. Pero para malaman niya kung ano ang nagtutulak sa kanila, kailangan niyang tuklasin. Lumaban ang lahat ng bayani sa kanya at pinatay silang lahat. Sa kasamaang palad, ang huling pinatay niya ay si Alicia. Lumipad siya sa langit at pumikit sa kamatayan. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama at sinabing hindi niya natupad ang kanyang pangarap. Hindi lahat ng pangarap ay natutupad. At sa kasamaang palad, ang kanya ay isa sa mga hindi matutupad. Sa capital Hedirat, ang kabisera ng kaharian ng Haydan, abala ang mga tao sa pang-araw-araw na buhay nila, walang kamalay-malay na may paparating na panganib. Sa kasamaang palad, dumating si Clivites sa kanila. Sumabog siya mula sa bundok sa harap ng syudad at natakot ang lahat. Pero si Clivites ay naiintriga lang. Wala siyang pakialam sa kanila. Gusto lang niyang malaman kung ano ang plano nila. Naalala niya na ang mga umatake sa teritoryo niya ay nagsabing sila ay mga bayani na ipinadala ng hari ng Haydan. Kaya ang plano niya ay labanan ang lahat ng nakapaligid sa kanya at makarating sa hari. Natakot ang mga taga-nayon. Nagsitakbuhan silang lahat habang naghanda ang mga kabalyero. Dinala nila ang mga archer at inatake siya. Hindi siya gumanti. Sa halip, lumipad siya sa mga bubong papuntang palasyo para malaman kung ano ang pinanggagalingan ng lakas nila. Pinataas ng mga kabalyero ang seguridad sa gate ng palasyo at nagpakawala ng maraming palaso. Pero hindi nila siya matamaan. Tiningnan niya ang lahat ng atake nila at napanatag ang loob niya. Hindi sila kasing lakas ng inaakala niya. Mahina pa rin sila at wala ring epekto ang mga atake nila sa kanya. Inihagis niya ang isa sa kanyang mga kamay sa pader at, parang sa pader ng Jericho, bumagsak ang pader. Napagtanto ng mga knight na lampas na ito sa kanilang kakayahan. Kaya, tumakbo ang isa sa kanila para ipaalam sa hari na isang demon ang umatake sa kanila. Hindi mukhang nagulat ang hari. Para umatake ang isang demon, iisa lang ang ibig sabihin nito. Nabigo ang mga bayani. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at naglakad. Isa lang ang dapat niyang protektahan, ang espada ng Haydan, Mana Hidrat. May isa pang knight na lumapit para sabihing may demon sa lungsod at hindi ito mapigilan. Kaya, kailangang magtago ang hari. Totoo, kung hindi mapipigilan ang demon, wala ring saysay ang pagtakas dahil kahit gaano pa siya kalayo tumakbo, aabutan pa rin siya ng demon. Patuloy ang mga knight sa kanilang ginagawa at nagpapakawala ng apoy at palaso laban kay Clivites. Alam niyang walang epekto sa kanya ang mga ito, pero malalakas pa rin. Naalala niya ang espada na ginamit ni Alicia para atakihin siya at kung paano siya nito bahagyang nasaktan. Ibig sabihin, kung pababayaan ang mga tao, maaari silang lumakas at umatake sa kanya. Hindi siya lumalapit sa teritoryo ng tao, pero sila ang gustong sumikop sa kanyang teritoryo, na sapat na dahilan para umatake siya sa kanila. Lumapit ang hari sa pintuan para protektahan ang espada. Pero pagbukas niya, lumabas si Clivites. Base sa mga accessories at lahat ng nasa paligid, hindi na kailangan ni Clivites ng karagdagang impormasyon para makumbinsi na siya ang hari. Kumpirmado niyang ang lalaking ito ang hari at nagsalita siya sa wikang tao na ikinagulat ng hari. Sabi ng hari, hindi dapat marunong magsalita ng wika ng tao ang isang demon, at tinanong kung paano marunong magsalita ng kanilang wika si Clivites. Nakilala ng hari kung sino si Clivites, pero sinabi ni Clivites na siya lang ang may kakayahang iligtas ang sangkatauhan. May ilan lang siyang katanungan.
At ang mga sagot ng hari sa mga tanong na ito ang magtatakda kung maliligtas o mawawala ang buong sangkatauhan. At pag sinabing buong sangkatauhan, hindi lang ibig sabihin ay ang mga taga-Hayden, kundi pati ang mga taga-Don, Org, Surata, at Ben. Simple lang ang tanong niya. Sino sila? Ano ang kanilang pagkatao? Ano ang nagtutulak sa kanila? At bakit nila inaatake ang kaharian ng mga demon? Hindi nakita ng hari ang dahilan para magpaliwanag sa isang demon. Sabi niya, hindi niya sasagutin ang mga tanong na iyon. At si Clivites, hindi na siya tinanong muli, agad niyang pinugutan ito ng ulo. Lumakad palayo si Clivites. Ipinagpapalagay niyang banta sa kanya ang mga tao, kaya kailangang lipulin sila. Sabi niya, para malipol ang buong sangkatauhan, kailangan niyang bumuo ng grupo, at kailangang paglaanan niya ito ng panahon. Habang lumalakad siya palayo, isang sanggol ang umiiyak malapit sa kanyang namamatay na ina. Hawak ng ina ang sanggol gamit ang huli niyang lakas, at narinig ni Clivites ang kanyang iyak at lumapit. Nang makita niyang isang batang tao ito, halos wala siyang pakialam. Pero nagsalita ang ina, nakiusap siya na iligtas ang bata. Nabigla si Clivites, hindi ba niya nakikita kung kanino siya nakikiusap? Nakikiusap siya sa mismong ugat ng kanilang problema. Ipinaalala niya na layunin niyang lipulin ang sangkatauhan. At kung gusto niyang may sisihin sa pagkamatay ng bata, dapat sisihin ng bata sa pagiging tao. Nagsalita ang naghihingalong babae bilang depensa. Iginiit niyang walang kapangyarihan ang bata na pumili kung ano ang magiging kapanganakan niya. Wala siyang pakialam, pero sinabi niyang kung gusto talaga niyang iligtas ang bata, patunayan niya kung bakit. Ipinaalala ng babae na mamamatay na siya. Hindi na niya kayang patunayan ang halaga ng bata, pero sigurado siyang mapapatunayan ng bata ang sarili kapag lumaki na. Sa ganito, pumanaw siya. Binuhat ni Clivites ang bata. Hindi siya kumbinsido, pero dahil sinabi ng ina na mapapatunayan ng bata ang sarili, hindi naman ganoon kahirap sa kanya ang maghintay na lumaki ang isang tao. Kaya't pagbabantayan niya ito at titingnan kung ano ang magiging kinabukasan ng bata. Samantala, sa kahariang ito, may 5 lahi ng tao sa mundong ito. Una, ang mga Don na pinakamarami ang bilang. Ang mga Orgites, na matatapang at may sungay sa ulo. Susunod ang mga Sladans, na tahimik at ayaw makihalubilo sa ibang lahi. Sumunod ang mga Benti, na kamukha ng demonic bandits pero sobrang makapangyarihan. At sa huli, ang mga Haydenians, na kahawig ng mga normal na tao at silang may pinakakaunting bilang. Gaya ng inaasahan, sila rin ang pinakamatalinong lahi at may kakayahang gumawa ng sandata gamit ang Arconicides. Gayunpaman, tanging ang royal family lang ang may lihim na teknik para gawin ito. Dahil talino lang ang maya-alok nila, ibinibenta nila ang mga sandatang ito sa lahing Don. Ang mga transaksyong ito ang naging dahilan kung bakit nagsimula ng mga adventure ang dalawang lahi, na nagbunga ng mga mestisong anak. Kahit ganoon, kaunti pa rin ang mga purong Haydenians. Sa labas ng malawak na kahariang tinitirhan ng mga lahing ito, may mga mailap at madidilim na hayop na may 9 na buntot gaya ni Kurama sa Naruto. Samantala, sa kailaliman ng kabundukang Luna, pinagtatabuyan ni Clivites, ang dambuhalang 9 na buntot, ang maliliit na hayop na muntik ng lamunin ng bata. Natatakot, nagsimulang umiyak ang bata, at nabahala si Clivites na baka maaga na ang katapusan nito. Nirap niya ang sarili sa paligid ng bata at iniisip kung paano niya mapapatahimik ang iyaking ito. Panandali ang inilagay niya ang dulo ng kuko niya sa ulo ng sanggol at agad itong nakatulog. Habang tinitingnan ng sanggol, iniisip ni Clivites na malapit na itong maglabas ng bombang dumi. At gaya ng inaasahan, makalipas lang ang kaunti, nagising ulit ang bata at muling umiyak. Nainis siya, pero binuhat niya ulit ang bata para humanap ng solusyon. Ang tanging solusyon na naisip niya ay ihulog ang bata sa isang hukay. Kalma lang, hindi ito ang klase ng hukay na iniisip mo. Isa lang itong pawn ng mga insekto. Well, hindi naman sila mapanganib, sila yung mga kumakain ng dumi. Habang nilalasap ng mga insekto ang kanilang hapunan, sinabi ni Clivites ang katawa-tawang paniniwala niya na ang mga tao ay lumalaki lang sa loob ng ilang gabi. Naalala niya kung saan niya nakuha ang bata at walang ideya kung sino ito. Sinisisi niya ang sarili niyang, mabuting puso, sa pagbuhat sa bata, pero tapos na ang pagsisisi. Ano na ang gagawin niya sa bata? Sa kabutihang palad, dala ng kanyang pride bilang Panginoon ng madidilim na hayop, hindi niya isinasaalang-alang ang Aisoli ang bata at nagpas siyang palakihin ito. Pero hindi niya ito kayang gawin mag-isa, dahil kailangan ng bata ng pagkain at wala siyang kaalaman kung paano gumagana ang mga tao. Habang tinitingnan ng mga bangkay sa paligid, pinili niya ang isang babaeng nagngangalang Alicia para buhayin muli. Aparentemente, pinatay ng madidilim na hayop ang ama nito, at dahil sa maling paghihiganti,
pinamunuan niya ang isang hukbo para atakihin ang Panginoon ng madidilim na hayop. Nauwi lang ito sa kapahamakan. Pero sa kabutihang palad, may pangalawang pagkakataon siya sa buhay. Pagkabuhay niya, sinubukan niyang atakihin si Clivites, pero napagtanto niyang itinapon ang kanyang espada at mga kasamahan. Ipinagmalaki nitong binuhay niya si Alicia gamit ang madilim na kapangyarihan niya, kaya isa lang siyang nilalang na walang kaluluwa. Parang mukhang presentableng zombie. Nang marinig niya ito, napatulala siya. Nakanganga, nagtataka kung paanong nakakapagsalita ng human language si Clivites ng napakalinaw, pero bahagyang natuwa rin na siya lang ang nabuhay. Pero hindi siya nag-iisa. Biglang iniutos ni Clivites sa kanya na ilabas ang kanyang Cocomelon. Nang marinig ito, mataas ang tingin niya sa sarili at nabigla sa sinasabi ng Panginoon ng madidilim na hayop. Pero bago pa siya makapag-isip ng kung ano-ano, ipinaalam sa kanya na may isang gutom na sanggol at inutusan siyang haborin ang kanyang armor at ilabas agad ang Cocomelon. Dahil pinasok siya ng madilim na kapangyarihan, wala siyang magawa kundi sundin. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang damit at ginawa ang iniuutos. Pagkatapos niyang gawin ito, nagulat si Clivites nang malamang wala siyang gatas. Expected naman ito sa isang body na walang karanasan sa workout. Para lang malaman ni Clivites, ipinaliwanag niya na kailangan munang manganak ng isang babae bago siya magkagatas. Dahil sa hiya ng paglalantad ng kanyang Cocomelon, sobrang nahiya siya at nakiusap na patayin na lang siya. Pero hindi siya pinansin ni Clivites. Habang nagtatalo sila, muling umiyak ang sanggol. Sa halip na solace yunan, nag-usap lang sila ng walang kabuluhan tungkol sa kung paano nahanap ang bata. Pagod na sa mga walang kwentang usapan, iginiit ni Clivites na dapat makaisip siya ng paraan para mapakain ang sanggol. Kahit na wala siyang kaalaman sa pagpapalaki ng bata, napilitan siyang sabihin na kailangan ng sanggol ng isang babae na may gatas para mapakain ito. Ngayon, ang tanong ay, paano sila makakahanap ng ganoon? Bilang sagot doon, isiniwalat ni Alicia na kailangan nilang umupa ng isa, pero kakailanganin nila ng pera para gawin iyon. Dahil wala silang pera, walang cash si Clivites, pero dahil sa dami ng archonsite sa kuweba, maaari silang kumita ng malaking halaga. Dapat matuto ang mga corrupt na Pinoy. Habang iniisip niya ang opsyong ito, pinag-iisipan ni Alicia na atakihin siya, pero dahil wala siyang espada, wala siyang magawa kundi manatiling nakatayo. Pagkatapos ng maikling pagninilay, pumayag si Clivites na kumuha sila ng babaeng may gatas para pakainin ang sanggol. Paalis na sana siya nang sabihin ni Alicia na imposibleng pumunta sa bayan sa kanyang kasalukuyang anyo. Dahil sa laki niya, matatakot ang lahat ng kanilang makasalubong. Sa simula, inalok niyang siya na lang ang pupunta sa bayan at hahanap ng ina para sa bata. Gayunpaman, hindi ito isinasaalang-alang ni Clivites dahil ayaw niyang mawala sa kanyang paningin ang bata. Sa halip, nagbago siya ng anyo bilang isang batang lalaki. Kahit na mukhang kapanipaniwala ang kanyang anyo, patuloy pa rin sa paggalaw ang siyam niyang buntot sa likod. May maliit na sungay sa kanyang ulo, ngunit napapasok niya ang mga buntot sa isang aninong butas sa ilalim niya. Kahit na ganito, nananatiling nakikita ang sungay, pero parang wala siyang kamalay-malay tungkol dito, kaya nagpa siya si Alicia na manahimik na lang. Bago sila umalis, nag-isip siya ng pangalan para sa sarili niya at sa sanggol, at naisip niyang Clen para sa kanya at Luna para sa sanggol. Doon lamang niya tinanong kung ano ang pangalan ni Alicia, at isiniwalat niya ito. Pagkatapos noon, pumunta sila sa isang maliit na ilog. Pagdating nila, si Alicia ang kumuha ng responsibilidad na paliguan ang sanggol. Habang ginagawa ito, inistorbo siya ni Clen, pero nagpatuloy siya at sa huli ay pinaihi siya ng sanggol sa mukha. Kinokomento ni Clen ang lahat ng ginagawa niya, parang isang nakakainis na biyenan. Mula sa paraan ng paglilinis ng sanggol, hanggang sa paano nito binabalot ang sarili nito, at pagsasabi ng mga parte na dapat niyang linisin. Pagkatapos linisin ang bata, labis ang kasiyahan niya. Gayunpaman, naniniwala si Clen na mas mahusay pa ang mga insektong kumakain ng dumi kaysa kay Alicia sa paglinis. Dumating sila sa kampo ni Alicia at nakita nilang wala itong laman. Gayunpaman, sinabi niya na itinago nila ang lahat ng kanilang mahahalagang gamit sa ibang lugar. Bago sila magtungo roon, iniutos ni Clen na maligo muna siya dahil amoy contestant siya na sumasali sa Guinness World Record para sa pinakamatagal na hindi paliguan. Binigay rin niya ang mga damit na pambalot sa sanggol para labhan. Habang nilalabhan ito, nadiskubre niyang may selyo ito ng Hayden Ian Royal Family. Agad-agad, naisip niyang royalty ang sanggol. Samantala, sa mga guho ng kastilyo, may isang sundalong tumatakbo para maghanap ng mga nakaligtas, pero nabigla siya sa lawak ng pinsalang ginawa ng Dark Lord. Ang tanawing ito ay nagpapaalala sa kanya ng plano ng koro ng prinsesa na tumakas kasama ang kanyang anak bago maganap ang pagkasira.
Isinisi niya ang pagkasira ng kaharian sa pagkabaliw ng hari, pero umaasa siyang may isa mang nakaligtas. Sa kabilang banda, si General Dorrell at ilan sa kanyang mga tauhan ay nakatingin sa mga labi ng kahariang Hayden Ian. Inutusan niya ang isa sa kanyang tauhan na ipaalam sa emperador ang nangyari, sabay babala na kung hindi sila agad kikilos para kunin ang lupa ng Hayden, may ibang lahi na mauuna. Ang pangunahing dahilan niya kung bakit gusto niyang angkinan ang Hayden ay ang lihim ng Arkansite Crafton na tanging ang Hayden Ian royal family lang ang nakakaalam. Kaya habang bumabalik siya para tipunin ang kanyang mga sundalo, iniutos niya sa kanyang pangalawang pinuno, si Maynard, na hanapin ang sinumang may royal blood at tiyaking madadala ito sa kanya. Sa ibang lugar, hinarap ni Alicia si Clendala ang telang may selyo at inakusahan siya ng pagdukot sa batang may dugong maharlika. Narinig niya ito at kapwa siya nagulat at nabigla. Isiniwalat niya na ipinagkatiwala sa kanya ang bata ng isang taong may kaparehong anyong tao na pinili niya. Kahit matibay ang paniniwala ni Alicia na nagsisinungaling siya, pinatahimik siya ni Clen at isiniwalat na pinatay niya ang hari dahil siya ang unang umatake. Gayunpaman, inaasahan niyang maraming tao ang maghahanap sa bata upang makuha ang sikreto ng paggawa ng Arkansite. Masaya siya sa pagkakatuklas na ang bata ay royalty at determinado siyang gawing hari ito sa pag-asang siya ang magdidikta ng lahat mula sa likuran. Ang katotohanang tinuturing niyang tagapaglingkod ang bata ay nagpapatakot kay Alicia, na nanunood na may takot. Narinig niya ito at napaisip si Alicia kung hindi ba niya mas pinasama ang sitwasyon sa paglalantad ng tunay na pagkatao ng sanggol. Samantala, sinabi ni Clen na magmadali silang maghanap ng babaeng may gatas para mapunan ang tiyan ng sanggol. Habang umaalis sila, sinusubukang pakalmayan ni Alicia ang sarili sa pag-iisip na imposibleng tanggapin ng mga tao si Clen dahil sa sungay niya. Gayunpaman, nakalimutan niyang ang mga Orgites ay may kaparehong mga sungay, na posibleng gawing katanggap-tanggap si Clen. Bagamat matibay ang paniniwala niyang madidiscover ng mga tao si Clen at sirain ang mga plano nito bago pa man ito magsimula. Sa kabilang banda, napagtanto niyang labis ang pagkahumaling ni Clen kay Luna, at naniniwala siyang ang pagkamatay o pagkawala ni Luna ay maaaring magdala ng kapahamakan sa buong sangkatauhan. Sa isiping ito, ginawa niyang layunin na siguraduhing walang masamang mangyari kay Luna. Sa kanilang paglalakad, inatake sila ng ilang bandits at unang tinamaan sa ulo si Clen bago pa man mapagtanto ni Alicia na mga ordinaryong bandits lang ito. Inakala niyang magiging madali itong biktima para sa makapangyarihang Lord of Dark Beasts. Sa kasamaang palad, bumagsak si Clen sa lupa matapos tamaan at nagsimulang damyugo ng husto. Habang pinapanood ito, napasigaw si Alicia na parang batang babae at sa huli ay tinamaan sa likod ng kanyang ulo, na naging dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Nagulat siya na kahit may kapangyarihan ng kadiliman ni Clivites sa kanya, napakahina pa rin niya. Makalipas ang kaunting oras, nagising si Alicia sa tanawing parang napapalibutan siya ng kanyang mga sundalo sa kanilang pag-atake kay Clivites. Bago pa siya makapag-relax sa Disneyland, iniutos ni Clen sa hanggal na gumising. Sa sandaling iyon, nagising siya sa katotohanan na sila ay bihag ng mga bandits. Pero isiniwalat ito ni Clen na may ngiti sa kanyang mukha. Napansin niya na natutulog si Luna at tinanong si Clen kung paano niya ito napatahimik. Ipinaliwanag ni Clen na umiiyak si Luna kanina, pero ayos na siya ngayon dahil maayos ang biyahe. Lumapit si Luna kay Clen sa pamamagitan ng pagdaan sa iba pang bihag at bamulong sa kanya. Tinatanong kung bakit siya, isa sa pinakamalalakas na Demon King na nabuhay, ay kusang nagpahuli. Iniisip niya na dahil binago ni Clen ang itsura niya, bumaba rin ang lakas niya. Kaya siya natalo sa isang suntok lang. Sabi ni Clen, malapit na ang naliwanag niya na ang paraan ng pagbago niya ng anyo ay naging na hindi niya alam. Kaya nung tinamaan siya sa likod ng hindi inaasahan, nawalan siya ng malay. Kaya sa madaling salita, mahina na ang natural defense system ni Clen, pero gamit ang kanyang kapangyarihan, kaya niya rin sumusubok tumakas si Clen mula sa gulong ito. Ang rason ni Clen ay dahil nakatago siya ngayon bilang isang tao, maging susunod na hari, kaya hinahayaan niya lang ang mga pangyayari. Bukod pa rito, gusto rin ni Clen na mas makilala ang mundo ng tao, kasama na kung bakit dinudugo iyon, sinabi niya kung bakit niya dinala si Alicia sa opisina niya. Nasa mga bandido na syempre ang lahat ng magic crystals na nakuha ni Alicia mula sa base ni Clen. Sa tulay at tumalon pababa. Kinausap niya ang sarili habang bumabagsak sa tulay, nagtitiwala sa sinabi ni Clen na hindi siya mamamatay. Wasak at baluktot ang buong katawan ni Alicia dahil sa pagbagsak. Natatakot ang dalawang bandido sa itaas sa maaaring gawin ni Broco sa kanila kapag nalaman niya. Kaya nagpasya silang bumaba para kumpirmahin kung tuluyan ang nag-log out si Alicia sa mundong ito. Samantala, ni Clen.
Sa ngayon, kaliwang mata lang niya ang kaya niyang igalaw at wala siyang maramdaman o may galaw mula leeg pababa. Nagtataka siya kung habang buhay na ba siyang magiging paralisado. Pero sa ngayon, ayaw niyang igalaw kahit isang kalamnaan para isipin ng mga bandido na patay na siya. Pero biglang gumalaw mag-isa ang mga ugat malapit sa kanyang mga mata at bumuo ng mukha ni Clem, o Clivites, na naroon lang. Hindi maintindihan ni Alicia kung bakit naroon si Clem at kung bakit parang isang lumulutang na maliit na tuta ang anyo nito. Ipinaliwanag ni Clem na nakadepende ang anyo niya sa dami ng magic blood na meron si Alicia. Dahil kapaki-pakinabang si Alicia kay Clem, gagamitin niya ang mga kapangyarihan nito para pilitin ang magic blood na pumasok sa kanya. Gamit ang espada, inalis niya ang kanyang mga pusos at saka isinuot ang eye patch, handa na siya sa labanan. Samantala, hinahanap muli ni Clem si Nero, sabay pangakong mapapapayag na niya itong maging wet nurse ni Luna. Kung nag-aalala man si Luna kay Alicia, tiniyak ni Clem na ayos lang ito dahil si Alicia lang ang kaisa-isang tao na nakagasgas sa kanyang mga sungay noong sila'y naglaban. Ipinatawag ni Carm si Nero at pinagalitan ito sa hindi paglilinis sa kusina. Napansin ni Carm kung gaano kasaya si Nero kahit na abusado ang traitor sa kanya, kaya't napaisip siyang baka may naindad, nabanggit niya nang hindi sinasadya na may nag-alok sa kanya na umalis sa lugar na ito. At sinabi niya kay Carm, nang walang pilit, na isa iyong alipin. Narinig ito ni Broco, pero bago siya makakilos, nauna si Carm at sinampal si Nero dahil sa pag-iisip na makakaalis pa siya. Pumasok si Broco at tinanong kung nasaan ang sanggol, halatang may balak siyang gawin kay Luna. Inutusan niya si Nero na sumama sa kanya, at agad na intindihan ni Carm na paparusahan niya ito sa boss. Kaya tumayo lang siya roon, nanginginig. Nang mawala sa paningin sina Broco at Nero, napasinghap si Carm at naisip kung paano na lang pakakainin ang mga sanggol, na parang sinasabing papatayin ni Broco si Nero. Dumating si Clem na buhat si Luna, at inakala ni Carm na gusto niyang pakainin ang sanggol kay Nero. Galit at irritable na, sinabi ni Carm kay Clem na wala nang pwedeng magpakain sa bata dahil nagkamali si Nero sa paghangad ng imposibleng bagay. Nero na sugatan, may bahagi ng kanyang katawan ang nasira, pero may maririnig pa ring mahihinang hininga mula sa kanya. Pakiramdam ni Clem ay kaya niya itong buhayin, pero may iba siyang kailangang harapin, si Broco. Sabi niya kay Luna na si Luna lang ang pwedeng magpatahan kay Nero, kaya inilagay niya si Luna sa katawan ni Nero at inutusan ng isang sungay na dalhin sila palayo. Umalis sila agad, at nagulat si Broco. Hindi pa siya nakakita ng ganoong klaseng kapangyarihan, at iginiit niyang gumamit ng magic si Clem. Wala ngang kaalaman si Clem kung ano ang magic, kaya sinubukan niyang ipaliwanag kung ano ang magic. Kinuha niya ang isang magic ore at ipinaliwanag kung anong mga bagay ang pumasok dito para mabuo ito. Ipinakita niya na ang ilawan sa kanyang kamay ay may lamang magic ore na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang mga troll at iba pang halimaw. Ngunit sa ngayon, kaya lang niyang kontrolin ang mga babaeng troll. Dahil nararamdaman niyang humihina na ang kontrol niya kay Betty, binitiwan niya ang ore. At nang bumalot ang amoy sa buong lugar, bumalik sa kontrol si Betty. Maging si Clem ay naramdaman ng masamang enerhiya na nanggagaling sa ore. Nagpupumiglas si Betty sa kanyang kadena at tinangkang atakihin si Clem, pero nakaiwas si Clem. Napagtanto niyang kaunti pa lang ang alam niya tungkol sa mga tao kaya hindi niya sila mapredict. Nagalit siya kay Alice sa hindi pagsabi sa kanya tungkol sa mga magic ore. Samantala, sinusubukan din ni Betty na makahanap ng paraan sa kanyang sitwasyon. Maraming bandido at nahihirapan siyang makagalaw. Naalala niya noong kasama pa niya ang kanyang ama habang siya ay nagsasanay bilang bata, kung paanong sinabi ng kanyang ama na mahina ang kanyang atake noon. Noong araw na iyon, sinabi ng kanyang ama na nag-atubili siya sa kanyang suntok at pinayuhan siyang huwag na ulitin iyon. Tinuruan siya ng kanyang ama na para gumaling sa pag-atake, kailangan niyang siguraduhin na hindi siya mag-aalinlangan dahil kapag ginawa niya iyon, ipapakita niya sa kalaban na may takot siya. At dahil sa takot na iyon, mawawala siya sa konsentrasyon at matatalo. Sa ngayon, malinaw na natatalo siya. Marami siyang kalaban, at humihina ang kanyang mana core dahil sa lakas na galing sa dugo na binigay sa kanya ni Clem. Mas mabilis pa nitong pinahihina ang kanyang katawan. Kailangan din niya ng mas magandang sandata dahil kung hindi, siguradong matatalo siya. Kaya nagsimulang tumakbo siya papunta sa ilog. Gusto niyang kunin ang sandata ng bayani, ang Ervenses, na nasa ilog. Habang tumatakbo, iniisip niya ang pwedeng mangyari kung mahuli siya dahil papagdadaanan nila siya ng matitinding bagay. Nagtataka rin ang mga bandido kung gusto ba niyang tumalon sa ilog, dahil walang sinuman ang nakaligtas sa ilog na iyon sa loob ng 300 taon. Mga tanga sila dahil hindi iyon ang balak niya. Tumalon siya pataas ng ilog papunta sa scaffolding.
Napagtanto ng mga bandido na hindi siya tumatalon papunta sa ilog, kaya tumalon silang kasunod niya. Pero nang makarating siya sa itaas, pinutol niya ang scaffolding at karamihan sa kanila ay nahulog sa tubig kung saan sila kinain ng mga halimaw sa ilog. Sa gitna ng kalituhan nila, napansin nilang nawawala siya. Hindi nila alam, nasa ilalim na siya ng ilog. Ang advantage niya kumpara sa mga bayani noon ay hindi siya nalulunod. Sinigurado niyang sapat ang kanyang paghinga bago tumalon sa ilog, kaya plano niyang pigilan ang kanyang hininga para hindi siya mapansin ng mga halimaw at lumubog siya sa ilalim ng ilog kung saan kukunin niya ang sandata. Magagawa kaya niya ito o mamamatay siya? Habang lumulubog ang bar aisle sa pinakailalim ng lawa, nagsimulang masaktan si Alicia dahil sa pressure ng tubig. Kahit hindi siya maaaring mamatay, nararamdaman pa rin niya ang matinding sakit, pero patuloy niya itong tinitiis hanggang sa makita niya ang alamat na espada. Malaking parte ng katawan niya ang namanhid dahil sa kakulangan ng oxygen sa dugo. Pero patuloy siyang lumalangoy palapit para makuha ang espada. Pero sa mismong sandali na hahawakan na niya ito, isang dambuhalang mata ang bumukas, na nagpapakita na hindi sila nasa pinakailalim ng lawa, kundi nasa ibabaw sila ng isang dambuhalang halimaw. Pilit na inaabot ni Alicia ang espada, umaasang mapalalakas nito ang kanyang kakayahan para makaligtas. Nilamon siya ng halimaw ng buo kasama ang espada, at sa huling lakas na natitira sa kanya, nagawa niyang hawakan ito. Sa mismong sandaling iyon, naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama, na nagsabing siya ay mas may talento kaysa sa kahit sino para gamitin ang kapangyarihan ng alamat na espada, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay isang natatanging bayani. Ang pagkarinig nito ang nagbigay ng lakas kay Alicia para magpatuloy sa pakikipaglaban, at nagawa niyang makalabas mula sa bibig ng halimaw. Nasugatan ang kanyang tiyan dahil kinagat siya ng halimaw, at nagsimula na siyang mawala ng maraming dugo, ang mahiwagang dugo ni Glenn. Pero bilang kalahating tao at kalahating zombie, nanatili pa rin siyang may malay, nakatutok sa pagpapakawala ng kapangyarihan ng espada. Nang mahawakan niya ang mana ng espada, hinampas niya ito pababa, na naglabas ng sapat na puwersa para itulak siya paitaas. Ayon kay Alicia, ang espada ay may kakayahang parang isda na akma para sa labanan sa ilalim ng tubig. Kaya nagtataka siya kung paano natalo ng isang alamat na bayani ang espada. Inaasum niyang natalo ng bayani ang halimaw sa hindi malamang paraan. At maaaring ang halimaw ay isang sinaunang demonyo. Sa mundong ito, ang mga dambuhalang demonyo ay nabubuhay ng 10,000 taon at mahilig magtago. Maaaring dahil sa paghuhukay ng magic ore, muling naibalik sa ibabaw ang sinaunang demonyong ito, at ang alamat na bayani na hindi alam na ang lawa ang pugad nito ay naging biktima. Sa kahit anong kaso, patuloy na hinahampas ni Alicia ang espada at lumalangoy papunta sa ibabaw, nang mapansin niya ang maraming bagong bangkay sa tubig, na pinatay ng maliliit na halimaw. Hindi nababahala si Alicia sa maliliit na halimaw dahil mas malakas siya kaysa sa kanila, at literal na pinagtataga niya ang mga ito habang umaahon sa ibabaw. Doon niya nakita ang dalawang pinunong bandido na naghihintay sa kanya. Napansin nilang hawak niya ang kayamanang espada, pero iniisip pa rin nilang umatake dahil wala silang kahit isang brain cell sa kanilang maliit na ulo. Pero bago pa nila magawa ito, lumitaw rin ang dambuhalang halimaw at ginamit ang kanyang mga galami na parang pugita para lamunin ang lahat ng tao na makita niya. Sa tulong ng espada, nagawa ni Alicia na ipagtanggol ang sarili, pero alam niyang hindi niya kakayaning labanan ang halimaw mag-isa. Nagdesisyon siyang hayaang patayin ng halimaw ang lahat ng bandido at nagsimulang lumayo sa lugar. Nang tinawag siya ng mga pinunong bandido, nagmamakaawang iligtas ang kanilang buhay. Nangako silang gagawin ang kahit anong ipag-utos niya at tiniyak sa kanya na aalis sila sa grupo ng mga uwak. Pero alam ni Alicia, higit kan inuman, na ang mga tarantadong ito ay hindi magdadalawang isip na traidorin siya o kahit sinong iba kung bibigyan ng pagkakataon. Kaya nagpatuloy siya sa pag-alis at ang dambuhalang halimaw na ang gumawa ng natitira. Pinilit ang mga bandido na permanenteng mag-log out sa mundong ito. Bilang isang bayani, nag-aalala pa rin si Alicia na iwan ang ganitong mapaminsalang halimaw. Pero dahil isa itong water type, iniisip niyang hindi ito aalis sa teritoryo nito. Sa kahit anong kaso, pinuksan na niya ang buong grupo ng mga bandido gaya ng utos ni Glenn, at iniisip niya ngayon kung ano ang susunod na dapat gawin. Doon siya kinausap ni Glenn gamit ang kanilang koneksyon sa mahiwagang dugo, tinatanong kung natapos na niya ang kanyang misyon. Base sa daloy ng dugo niya, na matindi ang pag-uga ilang minuto lang ang nakalipas, inaakalang tapos na ang trabaho. Pero dahil sa mga pinsalang natamo niya, napagtanto ni Glenn na nahirapan siya ng husto. Hindi makapaniwala si Alicia sa kapal ng mukha ng lalaking ito. Sinabi niya na imbes na walang ginagawa, dapat tumulong siya, at ipinaalam sa kanya na nasangkot siya sa matinding gulo laban sa dambuhalang demonyo. Sa narinig, humingi ng paumanhin si Glenn sa kanya,
sinabing abala siya sa sariling gulo, na ikinagulat ni Alicia. Hindi niya inakala na ang pinakamakapangyarihang hari ng demonyo ay magkakaroon ng problema sa kahit ano. Ipinaliwanag ni Glenn na ang kanyang anyong tao ang pumipigil sa tunay niyang kapangyarihan. Pero ang pangunahing problema ay ang mga hindi pamilyar at mumurahing teknik na ginagamit ng mga tao laban sa kanya. Galit siya kay Alicia dahil itinago nito sa kanya ang tungkol sa magic. At dahil doon, sinabi niyang parurusahan niya ito. Pinatay na raw niya si Betty. At si Broco, ang master ni Betty, ay tumatakbo para sa kanyang buhay nang mabangga niya ang katawan ni Nero. Lumingon siya at nakita si Luna na nakaupo sa tabi ni Nero. At bilang isang kontrabida, nagpasya siyang dukutin si Luna. Samantala, dali-daling pumunta si Alicia roon, inutusan ni Glenn na dumating agad. At hindi naman niya kayang suwian ang anumang utos nito. Sa kahit anong kaso, bago pa magsimula ang parusa, tinanong ni Alicia si Glenn kung ano ang pulang usok na ito, pero hindi siya sinagot ni Glenn. Sa halip, tinanong siya tungkol sa espada, at tumanggi siyang ibigay ito, sinabing masyado siyang nahirapan para makuha ito. Kaya hindi na siya pinilit ni Glenn at sinagot ang naunang tanong. Ipinaliwanag niya na ang usok na ito ay nagpapahina ng pandaman ng mga demonyo, at iyon ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang hanapin si Luna. May opsyon siya na bumalik sa orihinal niyang anyo para hipan palabas ang usok. Pero kung gagawin niya iyon, natatakot siyang gumuho ang kuweba. Kaya inutusan niya si Alicia na ayusin ang gulong ito para sa kanya, ibinigay sa kanya ang responsibilidad dahil siya lang ang may alam sa magic. Ipinaliwanag ni Alicia na kahit alam niya ang tungkol sa magic, hindi niya ito kayang gamitin. At sa totoo lang, hindi makapaniwala si Glenn kung gaano siya kainutil na bayani. Isinisi ni Alicia sa kanya ang pagpatay sa 11 pang ibang bayani, sinasabing ang ilan sa kanila ay marunong gumamit ng magic pero hindi siya pinansin ni Glenn at nagsimulang maghanap sa loob ng kuweba. Sumunod si Alicia at tinanong si Glenn kung ano ang gagawin niya kung nasaktan na ni Broco si Luna. Sabi ni Glenn, kung nangyari iyon, mawawala na ang interes niya sa mundo ng tao, pahiwatig na wawasakin niya ang buong sangkatauhan. Kaya kailangan nilang hanapin si Luna bago pa may magawa si Broco sa kanya, kundi milyong inosente ang magdurusa. Dahil alam ni Alicia na si Luna lang ang pumipigil sa pagkawasak ng sangkatauhan, wala siyang ibang choice kundi hanapin ang bata. Nagsimula siyang maglakad kasama si Glenn para hanapin ito, at nakita niya ang madugong bakas. Sinuri niya ang dugo, nakita niyang dugong tao ito, at tinanong si Glenn kung nasugatan ba si Nero. Tama siya, nasugatan at dumudugo si Nero, pero sabi ni Glenn ay napigilan niya ang pagdurugo sa ngayon, kahit alam niyang hindi ito magtatagal. Base sa paraan ng pagkakahila ng dugo sa sahig, dalawa lang ang posibleng ibig sabihin, either kinaladkad ni Nero ang sarili niya para iligtas ang bata, o may humihila sa kanya. Pero ang sagot ay yung pangalawa. Gayunpaman, walang humihila sa kanya. Sa halip, siya ang humihila kay Broco sa damit nito para masigurong maibalik niya si Luna. Kanina, nakita ni Broco sina Luna at Nero sa sahig at kinuha niya ang bata. Sa pagtatanggol, patuloy na kumapit si Nero sa kanyang damit, sinisigurong hindi niya madadala ang bata. Pagod na si Broco sa pag-aalinlangan ni Nero sa pagsadyap sa bata. Tinanong niya si Nero kung hanggang saan siya pupunta at iginiit na ang bata lang naman ang gusto niya. Naalala niyang noong nakita niya si Luna, sinubukan niyang lumapit dito, pero itinulak ni Luna ang kamay niya at sumigaw. Sa sigaw ni Luna, nabasag ang lamparang hawak niya. Napagtanto niyang may magic power si Luna, at mas malakas pa ito kaysa sa kanya. Nakumpirma niyang may dugo si Luna ni Hayden, at sapat na iyon para sa kanya. Nang malaman niyang kapakipakinabang ang bata, gusto na niya itong kunin. Sa ngayon, dahil ayaw pa rin bitawan ni Nero ang kanyang damit, sinabi niyang puputulan na lang niya ang kamay ni Nero at aalis. Pero bago niya magawa iyon, dumating si Alicia at pinigilan siya. Nagulat siya na buhay pa si Alicia at tinanong kung ano na ang nangyari sa grupo na pinadala niya para patayin ito. Well, kung gumagapang pa ang mga lalaking iyon, malamang nasa langit na sila ngayon. Binigyan siya ni Alicia ng pabor sa pagsagot ng tanong. Sumali si Glenn sa usapan at sinabi kung paano niya parurusahan si Broco. Napagtanto ni Broco na si Luna lang ang tanging daan palabas, kaya kinuha niya ang kanyang espada at inilagay ito sa kamay ni Luna, sabay sabing, sa bawat hakbang niyo, puputulan ko ang daliri ni Luna. Walang pakialam si Glenn, pero pinigilan siya ni Alicia. Iginiit ni Glenn na kahit putulin ni Broco ang kamay ni Luna, kaya niya itong buhayin muli. Pero ang pagbuhay ay hindi aalisin ang sakit. Kaya hindi gusto ni Alicia ang ideyang iyon. Sinabi niya kay Broco na gusto niyang makipagnegosasyon. Handa si Broco, kaya sinabi ni Alicia na hawak niya ang espada ng bayani na gusto nito. Ipinakita niya ito at sinabing handa siyang ibigay ito kapalit ng bata.
Inihagis niya ang espada sa pader at sinabi kay Broco na may dalawa siyang opsyon. Una, bitawan ang bata at gamitin ang dalawang kamay para kuhanin ang espada, o kunin ang bata at iwan ang espada. Tumawa si Broco. Ang katotohanang handang bitawan ni Alicia ang espadang iyon ay nangangahulugang mahalaga talaga ang bata. Ibig sabihin may dugo nga siya ni Hayden at hindi naniniwala si Broco na sapat lang ang isang espada para bitawan ang bata. Kaya sinabi niyang iiwan lang niya ang bata kung ibibigay nila ang lokasyon ng ibang espada. Nag-aatubili si Alicia na ibigay ang impormasyon, pero sinabi ni Glenn na ilan lang naman ang espada at pwede na niya itong isuko. Ang mga espada ay nasa isang lugar lang, at kahit makuha ni Broco ang kapangyarihan, hindi niya iyon mararating. Ang mga espada ay nasa Moon Mount, ang lugar kung saan sila lahat ay inatake ni Glenn. Sinabi ni Alicia kay Broco ang lokasyon ng mga espada, at tumawa si Broco. Pakiramdam niya na linlang niya sila para makuha ang gusto niya, pero hindi niya alam na hindi sila tanga. Kumuha siya ng magic powder at ibinuhos ito sa sarili, nagyayabang na makukuha niya ang espada para sa sarili niya. Naging invisible siya at nagsimulang umiyak si Luna. Kinausap ni Broco ang sarili kung paano niya iiwan ang espadang ito at pupuntahan ang iba pang 12 espada. Umalis siya, iniisip na hindi siya nakikita ng iba, pero nagulat siya nang tamaan siya ni Alicia. Tinanong niya kung paano siya nakita ni Alicia, lalo na't nataman pa siya. Pero sinabi ni Alicia na kahit hindi niya siya nakita, narinig niya siya. Narinig niya ang batang umiiyak at narinig niyang nagyayabang si Broco tungkol sa kapangyarihan niya. Sinabi niya na hindi magiging kasing lakas ng gusto niya si Broco at mananatili siyang mahina. Kinuha ni Glenn si Luna at nilinis ang powder sa katawan ng bata habang naghahanda ng umalis. Tinanong ni Alicia kung ano ang balak niya kay Nero pero sinabi niyang wala. Sobrang sugatan na ang babae, sira na ang katawan, kaya niya itong pagalingin, pero matagal ang proseso at hindi niya ito nakikitang worth it. Hindi ganoon ang iniisip ni Alicia. Naniniwala siyang sinagip ni Nero ang bata hanggang sa huli, at ipinapakita nito kung gaano kahalaga sa kanya ang kaligtasan ni Luna. Iginiit niya na kung siya ang nanay ni Luna, siguradong gugustuhin niya ring mabuhay si Luna. Paalala ni Glenn na maaari lang niyang gamitin ang kanyang magic blood sa isang tao lang sa isang pagkakataon. At kung gagamitin niya ito kay Nero, maaaring mamatay si Alicia. Pero minsan na siyang namatay. At ang mamatay muli ay hindi na malaking bagay para sa kanya. Iginiit niyang isa siyang bayani. Ang magligtas ng tao ay ang layunin niya. At naalala niya na ito rin ang sinabi sa kanya ng kanyang ama noong siya'y lumalaki. Kinuha ni Glenn ang dugo mula sa kanya at inilipat ito sa katawan ni Nero. Nagising si Nero, gulat na buhay pa siya. Tinanong niya si Glenn kung siya ang nagligtas sa kanya, pero sinabi nitong hindi. Ipinahayag niyang si Alicia ang gumawa ng desisyon, at kung gusto niyang magpasalamat, kay Alicia siya dapat magpasalamat. Sinabi niyang gaano man kalakas si Alicia, isa pa rin siyang tao at sa loob ng ilang minuto ay gising siya. Gaya ng inasahan, nagising si Alicia at agad na kinuha ang espada. Masaya siyang nandoon pa rin ito. Binigay ni Glenn si Luna kay Nero at tinawag siyang Neruro. Sinabi niyang muling isinilang siya at kailangan na ring magbago ang kanyang pangalan. Kailangan niyang sumunod sa kanya. Niyaakap ni Neruro si Luna sa pisngi niya ng masaya habang iniisip ang paglalakbay na darating, umaasang hindi siya magiging pabigat. Ang paglalakbay ng 3 tao ay isa ng paglalakbay ng 4. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.